May mga nayon pagdating mo. May naramdaman ka kaagad mali. Hindi mula sa mga bahay o sa mga kalsada. Ngunit mula sa mga mata ng mga taong naninirahan doon. Ang kamera ay dahan-dahang umiikot sa pulang kalsada. Ilang sira-sirang bahay na gawa sa kahoy. Lumang mga mata na nakasilip mula sa mga siwang ng mga pinto. Umaalingaw ang tunog ng mga aso na umaalulong. Akala ko noon ang mga multo ay umiral lamang sa mga kwento para takutin ang mga bata. Hanggang sa hindi sinasadyang nakapasok kami ng kapatid ko sa isang lugar na tinatawag ng mga tao na baryo ng Aswang. Noong araw na yon, binabalak lang naming bisitahin ang aking lolo. At umaasa na makita ko muli ang aking ina pagkatapos ng maraming taon na magkahiwalay. Pero lahat nagbago sa sandaling tumuntong kami sa Leyte. Natatandaan ko pa rin ang mabahong amoy na nagmumula sa lumang bahay na gawa sa kahoy. At ang imahe ng aking ina nakatayong hindi kumikibo sa kadiliman, ang kanyang mga mata ay walang buhay. Parang hindi na siya. Isang anino ang bumungad sa pasilyo. Napaungol ang aso, nagpupumiglas. Isang kaldero ng sopas biglang naging dark green. Isang payat na kamay nakakuyom ng kutsilyo. Sabi nila ang mga aswang ay mga halimaw na maaaring magkunwaring tao. Kumain ng laman, humihigop ng dugo at hindi titigil hanggat hindi nawawala sa mundong ito ang pinupuntirya nila. Tanging tunog ng mga yabag na tumatakbo sa sahig na gawa sa kahoy ang natitira. Hindi ako naniwala hanggang sa gabing yon. Nangumiti siya sa akin na may mga mata na hindi tao. Baryo ng Aswang, Confessions of a Survivor. Sabi nila ang pinakamalaking kalungkutan ay hindi kapag nag-iisa ka, ngunit kapag napapaligiran ka ng pamilya, ngunit wala talagang nandyan para sa iyo. Maliit lang ang sala, dim yellow ang ilaw. Nakaupo si Dennis, 16 na years old, sa dining table, nakatingin sa bakanteng upuan sa tapat niya. Tahimik na naghuhugas ng pinggan si Carla, 20 taong gulang. Sa mesa, nasunog ang isang birthday cake na may mga kandila, hindi pinutol. Kami ng kapatid ko sanay na kaming kumain ng walang tawa. Ang aking ama ay palaging abala sa trabaho sa ibang lungsod. Ang aking ina ay mas malayo pa sa kabila ng karagatan. Isang maaraw na hapon, ang buong pamilya ay sama-samang naghahapunan, umalingaw-ngaw ang tawanan sa buong kusina. Niyakap ni nanay ang 2 anak, binuksan ni tatay ang regalo sa kaarawan ni Dennis. Agad na lumabo ang eksena, kumukupas ang mga kulay, bumabalik sa kasalukuyan, ang walang laman na kusina. Ang mga alaalang iyon ay parang mga lumang larawan na kumupas. Isang dikit lang at nabasag na sila. Kinuha ni Carla ang telepono, umalingaw-ngaw ang boses ng kanyang ama, may ingay mula sa construction site sa likod. Carla, galit. Pa, birthday ni Dennis ngayon, babalik daw si Pa. Ama, pagod, apurahan. Pa, pasensya na may apurahang bagay sa trabaho. Hindi ako makakarating ni. Dennis, malungkot ang mga mata, mahigpit na nakahawak ang kamay sa tinidor. Carla, nasakal ang boses. Always work. Naaalala mo ba kung bakit umalis si nanay? Dahil wala si Pa para sa pamilyang ito. Katahimikan ng ilang segundo, tanging ang tunog ng ulan na pumapatak sa labas ng bintana. Dennis, pabulong. Kung abala si Pa saka tayo pumunta sa Leyte. At least meron pa tayong Lolo Jimmy at Mom. Ama, nag-aalangan. Nandyan ba ang iyong ina? Carla. At malubha ang sakit ni Lolo. Ayaw mo bang makita natin siya sa huling pagkakataon? Ama, bumuntong hininga, nag-atubili. Okay. Pero mag-ingat, maraming bagay mahirap ipaliwanag. Noon, hindi ko maintindihan kung ano ang ibig sabihin ni Pa. Naalala ko lang sa nayon, nagbubulungan ang matatanda tungkol sa isang bagay na nabubuhay sa dilim. Isang pangalan na mamaya magmumulto sa akin sa natitirang bahagi ng aking buhay.
Aswang. Larawan. Nakatingin ang kamera sa kulubot na mukha ng isang matandang kapitbahay na babae na bumubulong sa iba. Mabilis na sumulyap ang mga mata kay Dennis at Carla. Umaalingaw sa hangin ang bulong, baryo ng aswang, huwag kang sumama. Sinabi ni Dennis, akala namin isa lang itong pamahiin, isang kwento para takutin ang mga bata. Ngunit hindi namin alam ang paglalakbay na iyon ang pinto na nagbukas sa isang tunay na bangungot. Sabi ni Dennis, ang biyahe mula sa lungsod patungo sa Leyte ay umabot ng halos 10 oras, ngunit para sa amin ni Carla, para akong umalis sa isang pamilyar na mundo, papasok sa isang lugar na ang pangalan ay nag-isa nakakapanginig sa mga tao. Umindayog ang bus sa palikulikong maruruming kalsada. Ang mga taniman ng tubo ay umaabot hanggang sa abot-tanaw. Ilang ramshackle na kubo na matatagpuan sa ilalim ng mga puno ng palma. Sa kalsada, huminto ang mga matatandang nakasuot ng conical na sombrero para panoorin ang sasakyang dumaraan nang hindi mabasa ang mga mata. They call this place Baryo ng Aswang, the village of demons. Sa Pilipinas, ang mga aswang ay mga halimaw na maaaring magkunwaring tao at madalas na lumilitaw sa gabi, na nabiktima ng mga buntis, mga bata at maging ang mga naliligaw ng landas. Flashback na paglalarawan, medyo malabo, sepia na tono. Isang matandang babae ang nagkwento sa tabi ng apoy sa isang grupo ng mga bata. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pabulong. Ang imahe ng aswang ay dumausdo sa bubong. Ang mga mata ay kumikinang na pula, ang haba ng dila ay parang ahas. Hinaluan ng umaalingaw na hangin ang tunog ng tibok ng puso. Sabi ng matanda, pwede daw pumasok ang mga aswang sa bahay nyo. Ngumiti, kumain sa isang table, at hindi mo alam hanggang sa huli na. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang lumang bahay na gawa sa kahoy. Napakatahimik ng paligid kaya naririnig ni Dennis ang huni ng mga insekto. Dennis. Ghosty. Bumungad si Mama sa pintuan. Pero hindi siya tumakbo para yakapin siya tulad ng inaakala ni Dennis. Nakatayo siya, walang buhay ang mga mata, dahan-dahang gumagalaw ang mga labi. Habang papalapit siya, napansin ni Dennis ang isang mahinang hindi kanais-nais na amoy, malabo, maasim, parang lumang karne. Carla, nakangiting nakakahiya. Mom, I miss you. Nanay, mabagal, paos na boses. Pasok-pasok ka. Dennis voiceover. Sabi ko sa sarili ko, baka pagod lang si nanay sa mahabang bayahe. Pero noong gabing iyon na-realize ko may mali. Eksena sa gabi. Dennis E. Madilim ang bahay, oil lamp lang ang kumikislap. Isang malakas na tunog ng paghinga ang umalingaw mula sa silid ni nanay. Binuksan ni Dennis ang pinto. Hindi gumagalaw ang silweta ni nanay, nakatingin sa labas ng bintana. Ang kamay niyang may hawak na kutsilyo na sumasalamin sa liwanag. Dennis, pabulong. Nanay. Walang sagot. Tanging ang tunog lamang ng kutsilyo na bahagyang kumiskis sa cutting board. Kinaumagahan. Ang aso ni Lolo, Tikboy, ay nasugatan sa binti, nanginginig. Almusal, ang tinola ng manok ay maputlang berde, ang sabaw ay hindi pangkaraniwang makapal. Tinitigan ni Dennis ang kaldero ng sabaw, inaalala ang kagabi. Dennis voiceover. Nandoon pa rin ang amoy na yan. Ang amoy ng halumigmig ay tila nakatago sa bawat patak ng sabaw. Isang boses ng bata ang tumawag. Kuya Dennis. Lumingon si Dennis, si Kiray, isang batang babae na mga 10 taong gulang, magulo ang buhok, suot na damit, nakatayo sa gate, nanlilisik ang mga mata. Kiray, pabulong. Huwag kang lalabas mag-isa at huwag kang kumain ng kahit ano nagluluto ang nanay mo. Dennis, nagulat. Bakit sinasabi mo ba yan? Lumigalinga si Kiray saka lumapit sa tenga ni Dennis. Kasi dito hindi lahat tao. Dinala ako ni Kiray sa likod ng abandonadong bodega kung saan nanggagaling ang mabahong amoy. Bumubulong ang boses niya, parang natatakot siyang may makarinig. Kiray, pabulong, nanginginig.
Si Aling Tinay ay hindi tao. Isa siyang aswang na biktima ng mga bata. Ang mga nawala sa nayong lahat ay kinuha niya. Shot, tumingin si Dennis sa mga mata ni Kiray, tunay na gulat. Sa di kalayuan, isang matandang babae na may tungkod ang dumaan, sumulyap sa kanila, saka yumuko at tahimik na naglakad palayo. Dennis, bakit walang nagsabi sa aking lolo o sa aking ina? Kiray, alam ng lahat pero natatakot ang lahat. Kung sasabihin natin mawawala tayo tulad nila. Montage. Tanong ni Dennis sa isang matandang lalaki, umiling lang ang matanda at naglakad palayo. Kinalampag ng isang babae ang pinto nang papalapit si Dennis. Huminto ang mga batang naglalaro, tahimik na nanonood, pagkatapos ay naghiwa-hiwalay. Sabi ni Dennis, ang buong nayon ay tahimik na parang nilamon ng isang nakamamatay na sikreto. Unang kasukdulan, Bloody Night. Eksena sa gabi. Nagising si Dennis sa kakaibang ingay. Kameray, mula sa siwang ng pinto, nakita niya ang isang maitim na figura na nakaambang sa pasilyo, nakapikit ngunit hindi pangkaraniwang mabilis. Si Tikboy ang aso ay umuungol tapos biglang huminto. Bumulong si Dennis. Nanay, lumingon ang madilim na figura, ang mga pulang mata nito ay sumasalamin sa oil lamp. Si Aling Tinay. Fast forward scene, Tinay lunges at Dennis. Nahulog siya, napasandal sa pader. Isang paos na dagundong ang naririnig. Carla mula sa likod. Bitawan mo ang kapatid ko. Screenshot, boom. Diretso ang paghampas ni Carla ng martilyo sa mukha ni Tinay. Tumalsik ang itim na dugo, lumilipad ang mga sirang ngipin sa sahig na gawa sa kahoy. Sigaw ni Tinay, tunog na kapwa-tao at hayop. Dennis voice-over, hingal. Hindi na ito matandang babae, ito ay isang bagay sinaunang panahon at uhaw sa dugo. Twist, tunay na nanay. Matapos itulak si Tinay, tumakbo sina Carla at Dennis sa kwarto ni nanay. Nakatayo doon si nanay hindi kumikibo na may kakaibang ngiti sa kanyang mukha. Carla, Mom, bilisan natin, kailangan natin. Kiray mula sa bintana, sumisigaw. Hindi mo yan nanay. Tinitignan mabuti ni Dennis ang mga sulok ng mga labi ni ina ay hindi natural na nakalabas, ang kanyang leeg ay kumikibot, ang kanyang mga pupil ay nagbabago ng kulay. Sabi ni Dennis, noon ko napagtanto ang aking tunay na ina ay nakakulong sa isang lugar sa bahay na ito. Rescue mission. Dennis. Carla, hahanapin ko si nanay. Itago mo siya. Carla, nababaliw ka na ba? Ito ay... Dennis, pagtiwala ka sa akin. Hawak ni Dennis ang isang maliit na flashlight, humahabi sa madilim na pasilyo, ang tunog ng kahoy na langit-ngit sa bawat hakbang. Ang mga anino ay dumausdos sa mga dingding na wala nang lumingon siya. Dennis, alam ko naglalaro ito, dinadala ako sa bitat. Chase scene. Bumukas ang pinto sa dulo ng pasilyo, dumagundong ang mga yabag sa likuran niya. Pumasok si Dennis sa isang abandonadong kusina, hinarangan ang pinto gamit ang kabinet na gawa sa kahoy. Sa pamamagitan ng siwang sa pinto, isang mahabang kamay na nakakuyom ang dumampi sa pinto, na kumamot. Boses ng aswang, matamis ngunit nakakatakot. Kung gusto mong makita ang iyong ina, kailangan mong patunayan karapat-dapat kang mabuhay. Binuksan ni Dennis ang pinto patungo sa cellar. Umihip ang malamig na hangin, may halong amoy ng dugo. Mahigpit niyang hinawakan ang flashlight, napalunok ng mariin at bumaba. Ang screen ay kumukupas sa itim, nag-iwan lamang ng tunog ng tibok ng puso at ang tunog ng hatch na sumasara. Dennis nanginginig na mamaos. Hindi ko alam kung ilang hakbang ako bumaba. Naalala ko lang ang lamig na tumatago sa balat ko at ang amoy ay napakalansa kaya gusto kong sumuka. Ang sinag ng flashlight ay tumawid sa dilim. Sa isang sulok ng silid ay nakita ang figura ng isang babaeng nakatali. Ang kanyang buhok ay nakalaylay sa kanyang mukha. Sumugod si Dennis, kinalas ang mga lubid, nanay niya talaga.
haggard ang mukha, purple ang labi, mahina ang paghinga. Nanay, pabulong. Kailangan kong tumakbo. Ito ay dito eh. Isang nakakakilabot na hiyawan ang umalingaw mula sa itaas ng hagdan. Bumaba si Carla mula sa itaas, hinila siya palapit sa kanya. Tinulungan nilang dalawa siyang tumayo, ngunit palapit ng palapit ang mabibigat na yabag at ang baho. Dennis. At pagkatapos nakita ko ito. Inihayag ng aswang ang tunay nitong anyo. Ang sinag ng flashlight ay lumipad, isang kalahating tao, kalahating demonyong nilalang, maputlang kulay abong balat, kumikinang na pulang mata, isang dila na dumampi sa lupa, madugong mga kuko. Isang mabigat na paghinga, isang metal na tawa na nakakamot sa salamin. Aswang sa namamaos, guhit na boses. Walang makakaalis dito buhay. Hinila ni Carla si Dennis at Nanay palayo, ngunit ang aswang ay bumagsak, nagwawalis ang mga kuko, sinisipa ang mga tipak ng kahoy at alikabok. Ang hitsura ng ama. Isang sigaw mula sa pintuan ng cellar. Lumayo ali sa bata. Isang lalaki ang nagmamadaling pumasok, ama, na may hawak na bolo, traditional Filipino knife, isang garlic necklace sa kanyang leg, isang bot ng blessed coconut oil sa kanyang kabilang kamay. Dennis nabigla. Pa. Ama sa pagtatanggol. Hindi ka pinabayaan ni Pa. Isa akong aswang hunter. At ngayon tatapusin ko na siya. Isang matinding labanan. Nagtatapon ng langis ng niyog si tatay sa aswang, sumirit ang balat at umuusok. Aswang atungal, lomjes at. Hinawakan ni Itay ng pahalang ang kanyang bolo, tumalsik ang itim na dugo sa mga dingding ng lagusan. Kinalagkad ni Dennis at Carla ang kanilang ina, umiiwas sa mga tipak ng kahoy habang hinahampas ng nilalang ang buntot nito. Si Itay ay naghahatid ng sunod-sunod na mga tiyak na laslas, nakahalili ng paghahagis ng dinurog na bawang sa bibig ng nilalang, na naging dahilan upang ito ay marahas na manginig. Aswang rearing. Wala isa kayang sirain. Ama. Mali. Buong buhay ko nang huli ako tulad mo. Ang pangwakas na suntok, itinusok ni Itay ang bolo sa dibdib ng nilalang, iniindayog ito. Ang liwanag mula sa lamparan ng langis ay sumasalamin sa namumunga nitong mga mata. Ang nilalang ay bumagsak, ang kanyang katawan ay nagsisimulang masunog, ang kanyang balat ay natuklap, nagiging itim na abo. Ang apoy ng paglilinis. Ama. Umalis ka na. Ngayon na. Tinutulungan ni Carla at Dennis ang kanilang ina. Si Itay ay nagwiwisik ng langis ng niyog sa paligid ng bahay, sinindihan ito. Ang apoy ay sumiklab na nagbibigay liwanag sa kalangitan sa gabi. Narrator Dennis. Nasunog ang bahay na parang binubura ang bawat bakas nito at ang mga kakilakilabot na alaala na dadalhin natin habang buhay. Pagpapaliwanag ng pamagat, baryo ng aswang. Nagtipon-tipon ang mga taga-nayon sa labas ng tarangkahan. Ang mga mukha nila ay may halong takot at ginhawa. Isang matandang lalaki ang bumulong. Sunin mo para ang baryo ng aswang ay maging isang kwento lamang. Ang apoy ay kumalat sa iba pang mga abandonadong bahay. Ang pugad ng demonyo ay ganap na nawasak. Tapusin. Niyakap ng ama ang ina at ang tatlong anak na nangakong hindi na muling aalis. Ang pamilya ay umalis sa nayon sa madaling araw na may isang haligi ng itim na usok na tumataas sa likuran nila. Sabi ni Dennis. Tinatanong ng mga tao, extinct na ba ang aswang? Ang alam ko lang sa tuwing nakakakita ako ng kakaibang ngiti sa karamihan. Naaalala ko ang gabing iyon at nagtataka. Ito ba ay tumitingin sa akin? Umalis kami ng Leyte kinaumagahan. Hindi na lumingon pa dahil may itim na usok at ang pagkaluskos ng kahoy. Ang tanging bagay na dinala namin ay ang mga sugat kapwa sa aming mga katawan at sa aming mga kaluluwa. Sina Dennis, Carla, at Nanay ay nasa bangka na papaalis sa isla. Nakaupo si tatay sa busog, nakatingin sa malayo. Inihayag ng liwanag ng bukang liwayway ang sariwang peklat sa kamay ni Itay. Hinawakan ni Nanay ang kamay ni Dennis sa unang pagkakataon sa mga taon. Dennis, nangako sina Pa at mahindi na nila kami hahayaang lumaki na mag-isa. Ang pangakong iyon naging ang tanging thread na nagpatatag sa atin. Montage, mga buwan mamaya. Lumipat ang pamilya sa isang maliit na bahay sa Maynila.
Si tatay ay isang freelancer malapit sa bahay, si nanay ay nagbukas ng isang maliit na restaurant. Mga pagkain kasama ang lahat na puno ng tawanan ang kusina. Nakahanap kami isang bagay na akala namin ay nawala sa mga nakaraang taon. Pero may mga bagay na hindi nawawala. After story, makalipas ang maraming taon sa Amerika. Scene, si Dennis, na ngayon ay nasa katanghaliang gulang na lalaki, ay nakaupo sa isang sofa sa Amerika. Isang mainit na sala, isang Christmas tree sa sulok. Nakaupo ang mga bata, na lalaki ang mga mata habang nagkukwento. Dennis, sa malalim na boses, bumababa kapag umabot sa tensyon. Si Aswang maaring kahit sino. Ninisyan kanila kumain kasama mo pero sa loob may mga halimaw na naghihintay sa kanilang pagkakataon. At kung sa tingin mo na sa Pilipinas lang ito nagkakamali ka. Ang mga bata ay lumulunok, ang isa ay nagtanong. Lolo, nandyan pa ba? Tumingin si Dennis sa bintana, natahimik ng ilang segundo at bahagyang ngumiti. May mga tanong pinakamabuting huwag maghanap ng mga sagot. Pov, mula sa kabilang kalye, nag-zoom in ang kamera sa bintana ni Dennis. Ang isang kapitbahay ay nagdidilig ng kanyang mga halaman, dahan-dahang ibinaling ang kanyang ulo upang tumingin ng diretsyo sa kamera. Ang mga pulang mata ay kumikislap at pagkatapos ay nawawala. Umiti siya, isang ngiti na mas tumagal kaysa dapat. Magkikita pa tayo. Dennis name. Baryo ng Aswang, The Story Never Ends.